resibo lang inabot mo tapos wala kang project, anong tawag sa ganun? Di ba kawatan? So ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo itong naturang interview ng biktima ni Pulong. Ito, interview po ito ni Sir Nino Barsaga. Siya po ang nag-interview nito. Actually, alam nyo naman po kasi yung ibang vlogger po ng BBM Vloggers ay napanood na ito at na pakinig na sa inyo. Ngayon, pakinggan natin. So ito mga kababayan, pakinggan natin ang interview dito sa biktima ni Pulong. Yung binugbog niya sa bar. 1,000 plus na tayo, 8 minutes pa lang. Yung kaibigan kong vlogger dyan, isang oras na magto 2 hours, 300 views lang. Bakit? Pangit mag-vlog, puro sigaw. At salamat, pinayagan mo kung makadalaw po sa iyo. Sir, okay na po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that, na bayad na lahat, parang yung isang babae doon, 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-iyak yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Sa madaling salita mga kababayan, ito daw mga goons ni Pulong ay binigyan daw ng babae nito. Lahat daw ng mga bodyguards niya may babae. Ngayon, yung isang babae na galing dito, nagreklamo. Kasi 8 hours daw siya na ginamit. Tapos 1K lang. Ang hapdi kaya sa puki nun. Iyut-iyutin ka sa loob ng 8 hours, tas 1K lang bayad. Ang hapdi kaya nun. Paano pa kung malaki pa ang titi? Diba? Kung ang puki mo, kahit sabihin mong pukpok ka, maluwang na yung puki mo, kung ang titi naman sing braso ang laki, mahapdi yun. Ikaw, papayag ka, pukpok ka na nga, 1,000 pa. Ano yan, presyong divisorya? Diba? Diba, Ma'am G. Divine? Ang lupit nun, no? 8 oras kang iiyutin, tapos 1,000 lang bayad sa'yo. Talagang magrereklamo ang bugaw. Sabihin natin, ito yung bugaw. Siyempre, yung babae ngayon na pinapagamit nito doon sa bodyguard ni Pulong, 8 oras, 1,000 lang, ang hapdi nun. Kung ang tete pa nun 7 inches, asing laki ng lata ng sardinas, di ang hapdi. Pukpok ka na nga, titipirin ka pa. Presyong divisorya, 5-5 lang, pang kape. Walang ganon. Davao yun eh. Siyempre, ang Davao, malinis, maganda daw dyan. Unla daw ang Davao. Tapos ang presyuhan, divisorya, 1K lang. Tapos 8 hours kang iiyutin. Paltos ang labas ng puki mo niyan. Diba? Totoo. Totoo. Ito na nga nagsabi, narinig nyo naman. Nagreklamo yung aking babae kasi nga 8 oras iniyot, 1K lang. Biruin mo, 8 oras kang gaganunin, bibirahin ka doon kung ano-anong style. May helicopter style, may dog style, may monkey style, meron pang ang kawatan style, meron pang ewan. Tapos 8 oras, 1K. Ano yung kada bayo? 300. Kada bayo, 100. Kung makasampung bayo ka doon, 1,000. Diba? Kaya siguro, nagalit itong si Pulong kaya nagreklamo ang bugaw. Bakit? Siyempre, customer ko kayo, di ba, customer is always right.
Ngayon, hindi naman porket customer is always right, bugbog na yung poke ng alaga ko, tapos 1,000 lang ang binayad mo. E di ngayon, galit na galit si Pulong kasi nagreklamo yung isa niyang gons. Oh, bakit ito, congressman, bakit ganito? Ang sarap ng iyot ko, naningil pa ulit. Eh, ikaw ba naman, binardagol mo yung ay nako, iiyutin ka sa loob ng 8 oras, 1,000 lang bayad, punta ka ng Isitan Recto. Punta ka ng Avenida, kung may papayag sa'yo, pangkapi lang yan. Alam mo ba sa Isitan Recto? Hipo, 500. Kantot, 1,000. Isa lang yun, ha? Putok loob, 5,000. Putok labas, 2,500. May edad pa yun. Tapos sa Davao, 1,008 hours. Sinong pukpok papayag yan? Paltos na bilat mo ang hapdi na yung bilat mo, 1,000 lang. Kaya yun ang kadahilanan. Nagsabi ng totoo. Nagsabi ng totoo. Ito mga kababayan na. Hindi naman natin kailangan dito ng civil kay mga matatanda naman tayo. Diyos ko, ito sunod. Pakinggan natin. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar galing sa bahay galing sa Woodbridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Ito mga kababayan, hindi po porkit sa Davao, yung mga pukpok doon, wag nyo pong gawing provincial rate. Oo. Diyos ko, kung ganun lang din pala ang pukpok sa Davao, 8 hours, 1,000, magtinda na lang ako ng gulay sa palengke, hindi pa mamaltos yung bilat ko. Mas malaki pa kita ko. Grabe naman ka provincial rate yan. Okay lang siguro kung pukpok ang suso nasa tiyan na, di ba? Kung pukpok ang suso mo, kakabuka pa lang, hindi po pwede, oy. Okay lang kung ang pukpok, yung puke mo, yung labi ng puke mo, parang karning baka na makunat-kunat pang ningunguya. Di ba? Kung pukpok, bagets, 20 years old, 18 years old, hindi pwedeng ganon. Grabe naman pagka-provincial rate niyan. Maawa naman. Laki-laki ng ninakaw niyong confidential fund. Tapos, 1,000. My God, ang cheap. Binugbog na ako sa baba. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang, buti na lang may CCTV din. Yun. Pero, nakita niya yung CCTV, kaya medyo naputol yung CCTV. Diba? Ang sabi daw kasi ng mga DDS vlogger, AI lang daw ito. Sabi nitong lalaking yung bugaw na biktima ni Pulong, paano nasabing AI? Halos 1 oras niya ako binugbog. Alam mo, sa totoo lang, lugi. Bakit? Binugbog ng 1 oras, yung alaga niya kinantot ng 8 oras. Putang ina. Wag na! Lumipat na kayo ng lugar. Binugbog ng 1 oras, yung alaga, iniyot ng 8 oras. Putang ina, ang saklap ng nasa daig nyo pa tinorture ng martial law. Daig nyo pa tinorture ng martial law. Binugbog ng 1 oras, kinantot ng 8 oras. Ay, putang ina. Diba? 2 hours daw siyang kinulata. 2 hours ba? 10 hours. Habang siya nabugbog, yung alaga niya, nasarapan sa hapdi. Ang saklap. Kahit ako naman, daig mo pa'y binartolina, magkaso ka na talaga. 1K, Mariang Palad na lang sana sila. Kaya nga, sabi ni Almondli, sabi nga ni Basti, anong gagawin pagising sa umaga? Magalulu. CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po? 2 hours pala siyang nabugbog. Kawawa yung babae, sa totoo lang.
8 oras kang iyutin, 1,000 lang bayad, uwi ka baka-baka na, daig mo pa eh. Na-imagine ko talaga, ako ganyan pa naman ako. Hindi titigilan hanggat hindi makuyapan. Malat. Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Ito. Sa mga nagsabi dyan na mga DDS vlogger na AI lang. 2 hours binugbog, AI lang. Ikaw mo, kamukha nga daw ni Chris Ulo ito eh. Ito pa, sunod. Pakinggan natin. Itong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman na 4 times pa siya kumuha sa akin kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mapabibig. So 4 times pa daw si Pulong umorder sa kanya ng babae. So akala ko ba ang Davao mga disente ang ano dyan? And may mga pukpok pala dyan? Akala ko ba sa Davao malinis? Akala ko ba sa Davao mga disente ang tao dyan? Sa bagay, hindi naman ako magtaka. Yung dating mayor nyo namumugbog ng sheriff. Yung mayor ngayong bago, lasing, late dumating. Tapos itong isa congressman mahilig sa bugaw, pukpok. Ay, hindi na ako magtaka. Ito pa. Yan. Okay. Ibig sabihin nun si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pangregalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung So ibig sabihin, may kay Pulong, may sa bodyguard. Ala, Pulong, kawawa na may asawa mo. Oo, may asawa na to si Pulong, di ba? Naku. Oo, Diyos ko, Mambit Megalab shout out. Kawawa naman yung asawa. Oo. Naku. Yan ang sinasabi natin na, sa bagay, hindi na rin ako magtaka. Yung tatay nga eh. Sabi nga ni Sarah, marami kasing asawa ang tatay ko. Kung ano yung puno, ganun ang bunga. 2 asawa niyan, sabi ni Gerrit Voet. Ayan. Sa kwento lang nila yan, sabi ni Galing Artiola. Mas paniwalaan ko yung kwento kaysa sa gawa-gawa ng DDS. Ito kasi mismo tao. Ito kasi mismo yung biktima. Ito kasi mismo yung binugbog. Kaysa naman maniwala ako sa vlogger. Sinong papaniwalaan namin? Yung taong binugbog o yung vlogger ng DDS? Tanungin ko kayo mga loyalista, mga kakamping, mga kababayan. Saan kayo maniniwala? Dito sa binugbog o doon sa mga DDS vlogger na hindi naman na taga Davao? Bakit? Sino bang mga taga DDS vlogger diyan, mga taga Davao? Walang mga taga Davao diyan. Halos lahat 'yan nandito sa Maynila. Nasa Maynila banda. sa iba yung iba, I mean yung sa yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Anong mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. O yung bago, then hindi magulo. Bagets. Thank you, sir. Diba? Oo, maniniwala kami sa binugbog. So, ibig sabihin pala, kapag kumuha si Pulong daw ng babae dito, merong kay Pulong at yung iba sa bodyguards at sa kaibigan niyang Chinese. No? So, wala naman daw requirements, basta fresh. Basta fresh, hindi mabahong bilat, at masikip-sikip. Kasi 8 hours gagamitin, paglabas, luwag talaga. Ito, sunod, mga kababayan. Perfor na tanong ko, sir. Bakit 4. hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak,
sa kanila yung ano. Then that time hopeless ako eh. So yung ano ko lang kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kaya kasi kung sa Davao ako lumapit baka mamali yung tao na malapitan ko ba baka maano agad sa kanya. Tama po, tama lang naman. Kasi kung sa Davao siya, actually, baluarte nila ang Davao, walang mangyari. Katulad kay Kibuloy. Naalala nyo yung kay Kibuloy, yung mga na-rip daw niya, di umano di umano. Yung mga biktima niya, di umano. Nagreklamo sila, walang nangyari, na-dismiss lang. 'Di ba? Oh, kasi nasa Davao, hawak nila ang Davao. Kaya ito dumiretso sa DOJ or Department of Justice. So, good. Yeah, continue natin. Opo. Ay, ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Then pinalak pa niya yung bar. Okay. 'Di ba? DDS siya. Oh, DDS. Ang problema lang kasi doon siya na nung binugbog siya ng almost 2 hours at pinalak pa daw yung bar. Oh, ano pang sunod? Ito. Boss, bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumulitika lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba? Na hindi nyo basta-basta na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na pag-isip mo na muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22, kami nagkita. 22. February 22. Then, till 23 sa AM. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025. Ngayon lang almost 3 months lang Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang. Then, parang every time na maglabas ako, parang may threat eh. May nagkatemba sa inyo na takutin kayo? I-text kayo? Wala naman kasi mapapil ko lang. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na maano. Okay po. Diba? Oo, yun ang problema mga kababayan. Wala naman daw threat sa kanya, wala naman daw ganon. Ang problema lang kasi, natatakot siya, syempre, yung seguridad niya, syempre, kilala ito. Paano yung pamilya dito, di madadamay. So, much better siguro, lumipat siya ng tirahan, di ba, mga kababayan? Yun naman talaga maganda, lumipat siya ng tirahan. At saka dapat, pumunta siya kay Tulfo para maanuhan siya ng witness protection, di ba? May mga ganon-ganon, di ba? Oo. Susunod. Katanungan ko, sir, sabi ni Pulong, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala tayong magawa kung yan ang sabihin niya. Pero tingnan nyo naman yung video, di ba, na siya talaga. Kahit tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya. Alam naman, Opo. Ngayon, ang sabi daw ni Pulong, ipa-authenticate daw niya yung video kung siya ba talaga. Sabi naman dito, wala naman pong iba kay siya naman po, siya talaga. Ano alam nyo ang sagot ni Sara Duterte dito? Mga kababayan, alam nyo yung sagot ni Sara dito? Ginamit daw ito ng BBM admin para siraan si Pulong. Sinisi na naman ni Sara kay BBM ang pambubugbog ni Pulong. Si BBM na naman, kagagawan daw ito. Sabi naman dito, wala naman pong iba kay siya naman po, siya talaga. Ano alam nyo ang sagot ni Sara Duterte dito? Mga kababayan, alam nyo yung sagot ni Sara dito? Ginamit daw ito ng BBM admin para siraan si Pulong. Sinisi na naman ni Sara kay BBM ang pambubugbog ni Pulong.
Si BBM na naman. Kagagawan daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos para masira at para mailihis daw ang issue sa ating bansa, yung problema sa ating bansa. Pagkakalam ko mga kababayan, wala namang problema ang ating bansa, maliban sa kanila. Sila ang problema. 'Di ba? Kaya mga kababayan, nako, eto na nga. Mga kababayan, so klarong-klaro po ha. Ayan, yung lalaki, anim na interview ito. So, nakita nyo naman, narinig nyo naman, hindi po tayo gumagawa-gawa dito ng video at actually, hindi lang po ako ang naglabas nito, marami po sila. So, ito interview, nagre-react lang naman. Nagbe-base lang naman tayo sa sinasabi at hindi po ito AI, hindi po ito edited. No? At higit sa lahat, ito po yung binugbog. So, klarong-klaro ha, mga kababayan. Wala na tayong tanong-tanong ha. Tapos na tayo dyan.